So, mga sangkay, naninilikado daw po yung mga Kristiyano doon po ngayon sa Canada. Ano nga ba ang nangyari? Pag-usapan po natin. Hello, what's up guys? This is me. We are back dito sa ating YouTube channel. Kamusta po kayo? At ito nga po, pag-uusapan po natin ngayon ng isa sa mahalagang paksa o topic, mga sangkay. Kasi, yung mga Kristiyano daw po ngayon doon sa Canada, especially yung mga pastor, ay naninilikado. So ano nga ba ang nangyari, mga sangkay? May ipinasang batas na magdudulot ito ng delikadong sitwasyon sa mga Kristiyano doon ngayon. At hindi lamang po ito sa Canada, mga sangkay. Nangyayari na rin po ito sa iba't iba pang panig ng ating mundo. Because we are living in the last days, guys. I believe na nangyayari ito, mga sangkay, bilang katuparan ng propesiya na nakasulat sa Biblia. Pero ano nga ba ito, mga sangkay, no? At gaano nga ba kadelikado ito sa maraming mga Kristiyano doon sa Canada? Pag-usapan po natin. Anyway, bago tayo magpatuloy sa mga hindi pa po dyan nakakapag-subscribe sa ating YouTube channel, makikita nyo po yung subscribe button sa baba ng video na to. I-click nyo lamang po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Sa mga nanonood po sa Facebook, i-follow nyo po yung ating Facebook page, okay? Kung gusto nyo na mga ganitong klaseng topic, kapupulutan po ng kaalaman at aral patungkol sa mga testimony, patungkol po sa mga current events ng ating mundo na related po sa Bible prophecy, guys, i-subscribe at i-follow nyo po ang Sangkay Revelation. Ngayon, mga sangkay, ito na nga po. Pag-usapan na po natin ito. Kasi ito po ang nangyari. Kumalat po itong information. Ayan. Marami nga po ang nag-share neto na delikado nga daw pong sitwasyon ngayon doon sa Canada. Kasi nagkaroon po ng tinatawag na Bill C-9 na pinasa doon po sa Canadian Senate. Ito po ay anti-Christian Bill C-9. Bill C-9 described by faith leaders across the country as a serious threat to religious freedom. Pinasa sa pangatlong pagbabasa doon po sa kanilang Senado o sa kanilang Kongreso nitong May 4. At ito daw po ay magiging batas na, mga sangkay. So ano mayroon, mga sangkay? Mawawalan na ba ng freedom yung mga pastor doon? Ngayon, hinahanap ko po itong information at ito po yung nakita ko. Bill C-9 has passed. Ito daw po ang kailangan nyong malaman. Bill C-9 is the Combating Hate Act. The bill is a liberal government's response to a rise in hatred. The bill has raised concerns about its impact on civil liberties and religious speech. Ano ibig sabihin nun? Halimbawa, mga sangkay, dahil po sa batas na ito, magturo ka about sa sinasabi ng Biblia patungkol po sa mga nangangalunya. Ngayon may nagalit sa iyo, inireklamo ka, gamitin ang batas na ito, kulong ka. Gagamit ka ng bersikulo mula sa Biblia na pag-uusapan nyo yung about, halimbawa, yung abortion, etc., mga sangkay na pinagbabawal po mula sa Bible, pwede ka nang makulong. Pwede ring magturo ka about sa paniniwala mula po sa Biblia, mula sa banal na aklat, tungkol sa stand mo sa same-sex marriage, na ito ay labag sa kautusan ng ating Panginoon, maaari kang makulong. So, hindi ka na po pwedeng basta-bastang magsalita ng mga bagay na ito, kahit ikaw pastor, ay po pwede kang makulong. Ito po yung batas na maaaring maisabatas na. Kasi sa third reading, mga sangkay, pasado na. Hundreds of thousands of Canadians have written to parliamentarians to oppose the bill. This guide is for anyone concerned about Bill C-9. It is legal information. It is not legal advice. So,
Ito yon mga sangkay. How will Bill C9 affect religious expression? Ito tingnan nyo. Bill C9 has removed the good faith religious expression defense from conviction for criminal hate speech. Ibig sabihin, mga sangkay, kapag nagsalita ka ng mga bagay mula sa Biblia na pwedeng sabihin nilang ito ay hate speech, maaari ka nang makulong. So, kung papansinin po natin ang ating mundo ngayon, tinatanggalan ng world leaders ng kapangyarihan ang banal na aklat. Tinatanggalan nila ng authority ang banal na aklat. Pero alam naman po natin ang katotohanan na kahit anong gawin nila sa salita ng Diyos, hindi po mababali ang kapangyarihan at mawawala ang kapangyarihan mula po sa banal na aklat. Nandyan na yan. Ilang emperor na pong sumubok na isang tabihan. Ilang hari na pong sumubok na wasakin ang banal na aklat. Pero hindi po nila nagawang wasakin yan. Why? Ang langit at ang lupa ay mawawala, pero ang banal na aklat ay mananatili. Diba? So, kung titingnan lang po natin ngayon, Satan, Lucifer, gumagamit po ng mga leader para po mawalan ng authority ang banal na aklat, mga sangkay. Which is very, very important sa panahon po natin ngayon. Sabi dito, it is also illegal under section 319 or 319 of the Criminal Code to communicate statements other than in private conversation that willfully promotes hatred against any identifiable group under the 319 21 to willfully promote anti-Semitism by communicating statements other than in private conversation. So, mga sangkay, pahirapan na po ito doon sa kanila. Kaya pasalamat po tayo. Dito sa Pilipinas, malaya pa po tayo, mga sangkay. Wala pa pong ganitong klaseng aksyon ng ating government. Blessed po ang Pilipinas. Kasi nga po, malaya po tayo. But, ang danger naman, masyado po tayong kampante. Masyado po tayong kumpiyansa. So, ito mga sangkay, if a person charged with public incitement of hatred, willful promotion of hatred or willful promotion of anti-Semitism could establish that they, in good faith, expressed or attempted to establish by an argument, an opinion on a religious subject. So, mga sangkay, ang tingin ko dito, ayaw na po nilang makita yung mga nagpipreach sa kali. Diba? Halimbawa, yung mga nagsasabi na masama ang ginagawa ng ganitong mga tao, ayaw na po nila ng ganon. So, papaano na yung Word of God? Alam naman po natin yan, mga sangkay, na ang salita ng Diyos, matalim. Masakit. So, ayaw na po ng mundo natin ngayon, mga sangkay, ng ganitong klaseng pagtuturo. Hinihigpitan na po ang mga Kristiyano. Grabe. Kaya ngayon, mga sangkay, marami po ang nagko-comment, Marami po ang natatakot na doon, mga sangkay, especially yung mga pastors, mga ministers. Paano pa sila? Paano pa sila maghahayag ng salita ng Diyos kung may ganitong klaseng batas? Aarestuhin sila kapag nagturo sila ng katotohanan mula po sa Biblia. Ang bihira, mga sangkay. Sabi dito nang nag-comment, they can put me in jail. I will continue in my beliefs that come from God's Word, and I will continue to hold to those beliefs. At we are living in the last days, mga sangkay, kaya nangyayari ito. So, kapit lang tayo. Maglingkod lang tayo ng tapat. Dito sa Pilipinas, malaya pa po tayo.
Kaya pahalagahan po natin every time na may Bible study, every time na may church service, every time na bibigyan ka ng ministry, pahalagahan mo yan. Dahil ang ibang mga bansa, hindi na po nila nagagawa ito. Alright? Ano po ang inyong opinion? Comment down below. Huwag niyo pong kalilimutan na i-subscribe itong ating YouTube channel. Mag-iingat po ang lahat. God bless everyone.